May tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago na nagsisimulang gumalaw para sa Capricorn sa pagitan ng Enero 27 at 28. Hindi ito dumarating na may ingay. Hindi rin ito magulo. Bagkus, ito ay may kasamang tumpak na layunin. Kung matagal mo nang pasan ang bigat ng pananalapi ng tahimik, nagtatanong kung kailan babalik sa iyo ang bunga ng lahat ng sakripisyo, mahalaga ang sandaling ito. Hindi ito mga araw ng biglaang himala, kundi mga sandali ng mga pintuang hindi nakikita na unti-unting bumubukas. Ang biyaya ay papalapit hindi dahil hinabol mo ito, kundi dahil kinaya mo ito. Ang paparating ay hindi mabilis ang yaman, kundi matatag na ginhawa, malinaw na oportunidad, at ang pakiramdam na sa wakas, may puwersang sumusuporta sa iyo. Manatili sa mensaheng ito, dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring siyang magpapaliwanag kung bakit kailangang maganap ang lahat, sa eksaktong paraang nangyari ito. Capricorn, kailanman ay hindi naging tungkol sa mga shortcut ang iyong paglalakbay. Tinahak mo ang mahabang daan, tahimik, matiisin, at madalas ay pasan ang mga bigat na hindi nakikita ng iba. Ngunit ngayon may nagbabago. Ang Enero 27, 28 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Isa ito sa mga tahimik na sandaling kumikilos ang universo, unti-unting binabawasan ang bigat sa iyong balikat at inilalagay ang oportunidad sa iyong harapan. Walang malakas na anunsyo. Walang kumikislap na senyales. Kundi isang banayad na pag-aayos ng mga pangyayari, ng enerhiya, ng pagkakaayon. Kung matagal mo nang nararamdaman na may malapit ng magbago, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit, tama ka. Dahil ang 2 araw na ito ay magdadala ng galaw na hindi halata sa ibabaw, ngunit may kakayahang lumikha ng pamatagalang pagbabago. Hindi ito bigla ang kayamanan. Ito ay matatag na pundasyon. Isang pintuan ang magbubukas, hindi sa lakas, kundi sa tamang panahon. Ang mensaheng ito ay para sa iyo ngayon, dahil ang iyong panahon ng tahimik na pagtitiis ay handa nang salubungin ang gantimpala nito. At ang gantimpala ay nagsisimula sa kalinawan, hindi kaguluhan. Sa katahimikan, hindi kalituhan. Bakit di Ben Enero 27, 28? May mga sandaling ang universo ay kumikilos ng tahimik, halos hindi napapansin. Ang Enero 27, 28 ay isa sa mga bihirang pagkakaayon, lalo na para sa Capricorn. Hindi ito darating na may putok ng paputok o malalaking anunsyo, pero sa ilalim ng iyong araw-araw na routine, may marahang pagbabago na magsisimula. Isipin mo ito na parang lupa na tahimik na inaayos ang sarili bago dumating ang mga unang senyales ng tagsibol. Hindi mo man ito makita, pero mararamdaman mo ito. Hindi lang ito tungkol sa mga panlabas na pangyayari, ito ay tungkol sa enerhiya. Ang timing ng mga araw na ito ay tumatama mismo sa puso ng iyong zodiac, disiplina, karunungan, pagtitiyaga, at istruktura. Habang ang iba ay naghahabol, ikaw ay umaayon. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay matatag na nananatili. At ngayon, matapos ang mga linggo o kahit buwan ng pagkaantala at kalituhan, ang enerhiya ay nagsisimula ng gumalaw para sa iyo. May mga pag-uusap na nagbabago ng direksyon. May mga ideyang biglang lumilinaw. Isang desisyong matagal mong iniiwasan, ngayon ay nagiging malinaw. Hindi ka itinutulak ng universo, binibigyan ka nito ng espasyo para kumilos ng malaya. Capricorn, ito ay hindi lang basta oras, ito ay banal na tiyempo. At ito ay para sa iyo. Iyan ay pananalaping bigat na matagal ng pasan. Capricorn, walang nakakakita sa bigat na pasan mo. Hindi ka nagrereklamo. Hindi mo ipinapaalam kapag nahihirapan ka. Tahimik ka lang na nagpapatuloy, palaging matatag, palaging may dignidad. Pero sa kaibuturan mo, ramdam mo ang bigat ng pananalaping pressure. Hindi lang simpleng bayarin o kita. Mas malalim pa ang pressure na magtaguyod, magtagumpay, patunayan ang sarili, at huwag maiwan sa likod. Sa loob ng maraming buwan o baka taon, pakiramdam mo'y pataas ka ng pataas na walang tiyak na gantimpala. Nagsakripisyo ka kahit hindi napansin ng iba. Tinanggihan mo ang pahinga kahit ito ang pinakakailangan mo. Nagtrabaho ka ng mas doble kahit walang humiling at wala kang hiniling kapalit kundi katatagan. At gayunman hindi dumating ang breakthrough. Hindi bumukas ang pinto. Nanatiling hindi balanse ang lahat. Hindi dahil nagkulang ka, kundi dahil hindi pa tamang oras. Ang humarang sa iyo ay hindi katamaran o kakulangan. Ito ay kakulangan sa pagkakaayon. Hindi pa handa ang mundo na tanggapin ang lahat ng pagsusumikap mo. At ang kawalan ng pagkakaayon na iyon ang lumikha ng pagod, panghihina, at mga sandali ng tahimik na pagdududa.
Pero ngayon, habang papalapit ang mga espesyal na araw na ito, may nagsisimulang kumalas. Ang bigat sa dibdib mo ay unti-unting gumagaan. Ang bilis ng iyong iniisip ay bumabagal. Hindi ka wasak, papalapit ka lang sa sandali kung kailan magsisimulang magsanib ang iyong landas at layunin. Ang harang ay hindi panghabang buhay. Ito'y paghihintay lamang bago ang paglipat. At ang paglipat na yon ay malapit na. Iyan ay sandali ng paglipat ng enerhiya. Hindi ito dumarating na may kidlat. Hindi ito sumisigaw ng pangalan mo. Ngunit bigla iba na ang pakiramdam ng enerhiya. Pagmulat mo sa Enero 27 o 28, may kakaiba sa loob mo na tila lumuwag. Ang bigat. Hindi pa lubusang nawala pero mas magaan. Ang mga iniisip. Hindi tahimik pero mas malinaw. Isang banayad, ngunit totoo, na pagbabago ang nagsisimulang umusbong. Capricorn, ito na ang shift. Hindi ito ang finish line, kundi ang tunay na simula ng paggalaw pasulong. Maaring makatanggap ka ng mensaheng hindi mo inaasahan. May desisyong biglang linawin. May bayaring malulutas. May taong sa wakas ay tumupad. O marahil at ito ang pinakamahalaga, hindi mo naramdam na naiipit ka. May uri ng kapayapaan na hindi galing sa pagiging perpekto ng lahat, kundi sa pag-alam na may gumagalaw na. Kahit hindi pa dumarating ang resulta, nararamdaman mo ang kaibahan ng pressure at purpose. Ang mga araw na ito ay hindi nangangakong maghatid ng milagro. Ngunit sila ang hudyat ng momentum. Mas nakaayon na ang mga kilos mo. Mas matalas ang focus mo. Hindi mo na kinukwestiyon ang susunod na hakbang, ginagawa mo na lang ito. At sa maliit na hakbang na yon, lalong bumubukas ang enerhiya. Napapansin ka ng tamang tao. Lumilitaw ang tamang oportunidad. Unti-unti, umiikot ang tamang tiyempo. Ang dating parang harang, ngayon ay parang hangin na muling kayang huminga. Ang dating delay, ngayon ay parang proteksyon. Hindi mo na-miss ang sandali mo ay inihahanda ka. Ito ang diwa ng shift. Tahimik. Panloob. Ngunit hindi na mababawi. Hindi ito tungkol sa nakikita ng mundo, kundi sa nararamdaman mo na nagsasabing. Nangyayari na ito. Paano din pera ben ilalapit hindi baliktad? Capricorn, itinuro sa iyo na kailangang maghabol, umakyat, at magsikap. At totoo, magaling ka doon, baka nga ikaw ang pinakamahusay. Pero paano kung ang susunod na yugto ng buhay mo ay hindi tungkol sa paghahanap mo ng pera kundi pera ang mismong makakahanap sa iyo? Maaaring tunog imposible. Parang kahangalan. Pero hindi ito pantasya, ito ay enerhiya. Ginawa mo na ang trabaho. Itinanim mo na ang mga binhi, nagsakripisyo ka, tiniis mo ang paghihintay. At ngayon, isang bagong uri ng gantimpala ang papalapit, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naging magnetic ka na para dito. Hindi ito tungkol sa pagtama ng jackpot o bigla ang paggising na may milyon ka na. Ito ay tungkol sa alignment. Isang proyekto na halos binitiwan mo, biglang muling nabubuhay. Isang lumang pagsusumikap, nakalimutan na o binasura, ngayon ay nagbibigay ng bunga. May isang taong naaalala ang halaga mo at biglang lumalapit. Isang utang ang binabayaran. Isang bagong oportunidad ang bumubukas. At hindi mo kailangang habulin ang mga ito. Kailangan mo lang maging bukas para tanggapin sila. Ibig sabihin nito, manatiling naroroon. Magtiwala sa kutob. Huwag punuin ang schedule mo para lang takpan ang katahimikan. Pahintulutan ng puwang para may espasyo ang mga biyaya na makapasok. Capricorn, dito mo ma-realize. Hindi na sayang ang lahat ng ginawa mo. Naipon lang. Parang dam na nag-ipon ng tubig, ang mga pinaghirapan mo ay naghihintay lang ng tamang sandali, kung kailan magsasanib ang pressure at purpose. At ngayon, ang sandaling iyon ay malapit na. Hayaan mong lumapit ang pera. Hayaan mong dumating ang alok. Hayaan mong bumalik ang daloy. Hindi ka na naghahabol. Ngayon, ikaw na ang hinihila ng enerhiya. At sa pagkakataong ito, mananatili na ito. Eli palatandaan nakaayon aliene. Capricorn, minsan ang mga palatandaan ay hindi dumarating sa magarbo o matunog na paraan. Dumarating sila ng tahimik, halos hindi mo mapansin hanggang sa huminto ka at mapagtantong nagsimula ka na palang magbago. Napansin mo ba na unti-unti nang nawawala ang takot mo sa pera? Na ang mga desisyong dati nakaka-overwhelm, ngayon ay may kasamang tahimik na kumpiyansa. Na hindi mo na inaalala ang bawat posibleng resulta,
kundi kumikilos ka na ng may kalmadong layunin. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga palatandaan. Nakaalin ka na. Hindi mo lang ito lubos na nakikita pa lang. Maaaring napapansin mong mas grounded ka nitong mga nakaraang araw, kahit pa magulo pa rin ang iyong panlabas na mundo. Maaring may mga panaginip, alaala, o bigla ang ideya kang dumarating na tila nagtutulak sa iyo kumilos. Parang gusto mong maglinis, ayusin ang pananalapi, o magsulat, kahit hindi mo alam kung bakit. Iyan ang enerhiya na nagsasalita. Iyan ang intuition mo na nagigising. Alam ng katawan mo bago pa man maintindihan ng isipan mo. Kinikilala ng espiritu mo ang mga bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng lohika. At sinasabi nito, malapit ka na. Maaaring mapansin mong iba na ang pakikitungo sa iyo ng mga tao, mas may respeto, mas interesado, mas konektado. Maaaring may mga pattern na nauulit, mga numerong lumilitaw, o damdaming muling umaangat at unti-unting niluluwagan. Ito ang mga pagkakaayon na gumagalaw. Huwag mo silang baliwalain. Huwag kang maghintay ng paputok. Ang mga pinakamakapangyarihang pagbabago ay nangyayari sa katahimikan. At ikaw, Capricorn, nasa loob ka na ng enerhiyang iyon. Hindi ka nawawala. Hindi ka nahuhuli. Nasa tamang lugar ka para sa kung anumang paparating. Iyan dapat gawin na Enero 27, 28. Capricorn, ang Enero 27 at 28 ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas kaunti, pero may mas malalim na kamalayan. Hindi ito panahon ng pamimilit, paghabol sa oportunidad, o pagpapakita ng kakayahan. Ito ay panahon ng pagiging tahimik para ikaw ay makatanggap. Ang mga araw na ito ay may dalang enerhiya ng pagkakaayon, hindi bilis. Ang pinakamagandang magagawa mo ay huminto ng may layunin. Huminya. Magbagal. Pansinin kung ano ang unti-unting nagbubuka sa paligid mo. Makinig sa maliliit na palatandaan. Magsasalita ang iyong kutob kung sapat ang katahimikan upang marinig ito. Perpektong panahon ito para magsulat. I-journal ang iyong mga iniisip, mga panaginip, mga hangarin. Balikan ang iyong mga layunin hindi para ma-pressure, kundi para ipaalala sa sarili kung saan ka patungo. Isang simpleng hakbang na ginawa sa pagkakaayon ay mas makapangyarihan kaysa 10 hakbang na puno ng kaba. Maaring ito ay simpleng pagpapadala ng mensahe. Pagbubukas ng isang pinto. Pagpayag sa isang bagay na matagal mong iniiwasan. Hindi mo kailangang magpakitang gilas o magpumilit. Kailangan mo lang pahintulutan. Ito ay mga sagradong araw. Pakitunguhan sila ng may respeto. Iwasan ng maraming tao kung maaari. Maglaan ng oras sa kalikasan o kahit sa katahimikan lang. Sindihan ang kandila. Patugtugin ang musika na nakapapakalma. Maging intentional. Dahil ang mangyayari sa katahimikang ito ay magkakaroon ng alon papunta sa iyong hinaharap. Hindi ka gumagawa ng kaunti dahil sumusuko ka. Gumagawa ka ng kaunti dahil nasa agos ka na. At kapag nasa agos ka, ang mga bagay na nakalaan para sa iyo ay makakahanap sa iyo nang walang hadlang. Babala, malumanay, hindi nakababahala. Capricorn, malapit ka na. Pero bago tuluyang pumasok ang bagong enerhiya, may isang tahimik na paalala na kailangang tandaan. Huwag mong hayaang nakawin ng pagdududa ang sandaling ito. Matagal mong pinasan ang napakarami, kaya normal lang na magdalawang isip kapag nagsisimula ng gumaan ang lahat. Maaring pumasok sa isipan mo ang mga salitang, huli na yata, o paano kung hindi ito magtagal. Pero tandaan, hindi iyan ang katotohanan, iyan ay alaala lamang. Mag-ingat na huwag mong mamiss ang sariling biyaya dahil abala ka sa paghahanap ng problema. Hindi ito ang oras para sa labis na pag-aanalisa, paghahambing, o pagbabalik sa lumang siklo ng pagiging perpeksyonista. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng resulta. Ang kailangan mo lang ay maging naroroon para sa kung ano ang totoo. At ang totoo ay ito. May mga oportunidad na umuusbong. May enerhiya na gumagalaw. May kutob na bumubulong. Kapag minadali mo, malalabo ang mensahe. Kapag nagduda ka, hihina ang signal. Pero kapag nagtiwala ka, kahit kaunti lang, mararamdaman mong unti-unting tumitibay ang landas sa ilalim ng iyong mga paa. Wala kang nagawang mali. Wala kang na-miss. Huwag mo lang hayaang hilahin ka pabalik ng ingay, takot, o labis na pag-isip. Mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo. Manatili ka lang. Makikita mo rin.
Capricorn, kung walang nagsabi nito sa iyo kamakailan. Ginawa mo ang lahat ng mahusay. Kahit sa katahimikan. Kahit sa gitna ng pagsubok. Kahit noong walang pumansin, walang palakpakan, walang senyales. Nanatili ka sa landas. Ang mensaheng ito ay hindi aksidenteng napunta sa iyo. Dumating ito ngayon dahil kailangan ng kaluluwa mo ng paalala. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka sira. Ikaw ay nagiging. Hindi ka kinalimutan ng universo. Tahimik itong kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Inaayos ang mga tao, ang oras, at ang enerhiya. Para kapag dumating ang tamang sandali, handa ka. At ang sandaling iyon ay mas malapit na ngayon kaysa dati. Hindi mo na kailangang makipaglaban. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo. Ang kailangan mo lang ay patuloy na humarap. Na may tahimik na tapang, gaya ng nakasanayan mo. Ang mga darating na araw ay hindi lang basta panibagong kabanata. Ito ay marahang pagtalikod ng pahina. Isang malalim na paghinga. Isang banayad na ibinubulong sa buhay na matagal mo nang pinagsusumikapan. Hindi mo na-miss ang biyaya mo, Capricorn. Hinahabol ka na nito ngayon. Huminya. Magtiwala. Tanggapin. Handa ka na. Tunay na handa. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa kaibuturan mo, iparinig mo ito sa universo. Mag-comment ng ihanda na ako sa ibaba para i-claim ang pagbabagong ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa isang taong kailangan din makarinig nito. Banal ang iyong enerhiya. Protektahan mo ito. Pagkatiwalaan mo ito. Kumilos ka kasabay nito.